ng ulo, walang pinipili. Wala yan sa pinag-aralan o estado sa buhay. Kahit sino, pwedeng sumabog at makipagbasag ulo. Lalo pa sa Pilipinas, kung saan marami ang maiksi ang pasensya at marami rin ang asar talo. Ano, inatakbo kami sa labas, di ba? Ngayon, at dito na yung 4 mga pulis! Marami sa ating mga Pilipino, mataas ang amor propyo. Huwag na huwag mo lang hihiyain o kakantiin ang pride. At tsak, maghahalo ang balat sa tinalupan. Ang Pilipino talaga madaling ma-offend, pero hindi sila pala away. Ang nangyayari lang, kaya lang sila napupush doon sa level na nakikipag-away na sila. Kasi pag yung kanilang mismong pride na invade mo na ng todo, that's the time na talagang lalaban sa yung Filipino or magre-react ng Filipino most probably in a violent way. Mainit ang panahon, kaya mainit rin ang ulo ng marami. Yung pagiging mainit ng ulo sa siyensya, may environmental factors. No? Halimbawa, bakit iinit ang ulo? Maaaring hindi ka komportable. Yung discomfort, nagmumula yan sa weather, no? Nagmumula yan kung meron kang sakit, may dinaramdam ka. Sa isang pag-aaral ng Ateneo de Manila University taong 2010, tinukoy na ang pagiging sentimental daw ng mga Pilipino at pagpapahalaga sa mga taong malapit sa kanya ang mga pangunahing dahilan kung bakit marami sa atin napapaaway. Ang Barangay 176, Bagong Silang, sa Caloocan, isa sa pinakamalaking barangay sa buong Metro Manila. Dito, laganap daw ang mga away. Mula away mag-asawa hanggang bangayan ng magkakapit-bahay. Sabi nila ay malakas dito yung pagkakahati-hati. Pero ako'y naniniwala naman na unti-unti nang nababago yung kaisipan na yon. Ang 19 anyos na si Raymond, aminadong lagi siyang sangkot sa mga basag ulo sa kanilang lugar. Makanti lang daw ang isa sa kanyang mga kabarkada. Tsak, re-resback siya. Yung tropa ko yun, na-pillbox dito, yun, ugat na rin yun. Siyempre, kailangan namin bumawi. Hindi pwedeng ko lang ganito yun. Babawi kami sa kanila para mapagano namin to yung tropa namin. Menor de edad pa lang daw si Raymond nung nabuyo sa pakikipag-rumble. Hanggang sa tila, hinahanap-hanap na raw ito ng kanyang katawan. Sama ko tropa ko, masaya kami pag naipag-away kami. Pag wala nasusugatan sa amin, masaya kami. Pero pag kami nasugatan, hindi masaya sa amin yun. Talagang babawi at babawi kami. Handa raw silang makipagsagupaan kahit buhay pa ang kabayaran. Nakulong na nga eh, kaya hindi na dapat ako matakot pa. Paano kami mamatay sa grupo niyo? Wala kami magagawa dun, namatay na yun. Hindi na natin pwedeng ibalik yun dito, napatay na yun. Samantala, halos magdadalawang linggo nang nakaratay ang 49 anyos na si Luis dahil sa tinamo niyang mga sugat at pasa sa katawan. Wala raw siyang kamalay-malay na target pala siyang resbakan ng isang grupo ng mga kalalakihan. Diyan po ako sa bilyaran. May nagsisigaw-sigaw ng away. Hindi namin pinansin. Luis! Eh, kami na pala yung pinariringgan niya na yun. Nagsabi siya na patayan na. Umiwas ako at doon niya ako pinagsasapak. Wala man lang daw nakaporma para saklolohan si Luis dahil sa dalawang lalaking gumulpi sa kanya. Ang hinala ni Luis, ginantihan daw siya ng mga kasamahan ng lalaking sinita niya sa pagkawala ng kanilang alagang manok. Nawala po yung mga alaga naming manok dito. Ngayon po, sinita ko yun at ginanon ko lang naman po. Na hindi naman tinamaan yung kahit nga buhok niya na tinamaan. Na kasi bumalang siya ng salita na hindi maganda yung sagot niya eh. Kaya ginanon ko siya. Pero hindi naman tinamaan. Dahil daw sa pagkakabugbog sa kanya, nabali ang isa niyang tadyang, nagkabukol-bukol ang kanyang ulo, at namaga ang kanyang mukha. Eh, masama loob ko. Kasi ngayon lang ako nabugbog sa buhay ko. Masakit yung katawan ko.
kahit pangaraw siya ang agrabyado, wala raw siyang balak magsampa ng asunto o maghigante. Magsasakripisyo na lang daw siya para matuldukan na ang gulo. Maging ang mga simpleng kwentuhan kapag nabahira ng mali siya, maaring maging mitya ng gulo. Sanay na rin daw ang mga tiga-Tondo sa madalas na away sa kanilang lugar nang dahil lang sa chismis. Ang magkapit-bahay na Teresa at Geraldine, dahil sa pinagsangasangang mga kwento, naging mortal na magkaaway. Ipinagkalat daw di mano ni Geraldine na pabayang ina si Teresa. Kaya nung nag-cross ang kanilang mga landas, gyera patani na. Time ng birthday ng kumare ko, hindi ko rin akalain na imbitado rin siya. Huwag kang sinungaling, alam ko, ito nagsabi nun. May pruweba ka ba? Naiingit lang yun, hindi ako yun. Pinaano ko rin sa kanya, bakit ngayon ko lang naman naging tao kung makapag-light ka sa mga anak ko gano'n. Pinapakinggan ko lang lahat ng sinasabi niya. Ngayon ka lang laging tao, sabi niya. Sabi ko, parehas lang tayo. Binusang siyang alak sa mukha. Pagtayo yan, nabunutan ko siya. Ang mga naging bunga ng away ni na Teresa at Geraldine, bakas pa sa kanilang mga katawan. Ito yung mga peklat na to. Tapos yun dito lang yun. Yun lang, wala na. Pero ang away, walang pinipiling biktima. Sa Taiwan, pati ang mga matataas na opisyal, madalas magsuntukan at sapakan mismo sa loob ng kanilang lehislatura. Patunay na ang init ng ulo hindi nakalulutas, nakakapagpalala ng gulo.